So ang daming naghahanap, daming nagrereklamo, bakit nawala? Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga kuya-koy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya-koy list. Alright, so after that historic inking ng kontrata between GMA and ABS-CBN sa paglipat ng It's Showtime sa GMA, sa platform ng GMA Channel 7, pansin nyo ba na nawawala yung mga live videos ng It's Showtime sa YouTube? So hanapin natin ang It's Showtime, ABS-CBN, hanapin natin yung live. And this is snippets. Usually it's, diba, 24 hours ang pa-live nila na bukas yung video na yon for everyone all around the world to watch. Pero again, bakit nga po kayo nagdi-delete ng replay ng live po? Sayang po hindi ako nakanood after ng trabaho ko. Sana maibalik kahit one day lang. Then delete nyo na agad. So there. So this is just one comment and there are a lot more na nag-aabang. Ako mismo parang nagulat. Although ako nakakapanood ako ng live mismo, and thank goodness nandun pa rin yung live, yung actual live presentation ng It's Showtime. Pero after maibigay ng pinaka-live mismo yung video na streaming from YouTube, biglaan lang nawawala. It used to be, nandyan pa rin yan for several hours. In fact, up to the next live presentation ng It's Showtime. So, kumbaga, hindi tinatanggal for everyone to watch it kasi hindi naman lahat ng tao nakakapanood ng live na tipong, let's just say, alas 12 up to 2 o'clock, if that is the correct time ng It's Showtime. Wala. So, ang daming naghahanap, daming nagrereklamo, bakit nawala? I have a theory. Una, inisip ko, baka dahil sa paglipat, eventual paglipat ng It's Showtime sa GMA Network, baka kasama yun sa kasunduan na para bang, bawal na kayo mag-provide ng mga videos sa YouTube. Pero doesn't make sense. I don't think that really makes sense at all. Dahil ang nanonood naman, sa bagay, no? Pwede, actually. Ang mga nanonood talaga, yung international viewers. Di ba? Pero kung tutuusin na, that makes sense. Baka ayaw talaga ng GMA. Ngayon ko lang naisip while doing this recording, na particularly even yung mga doon sa Pilipinas would not be able to avail of the videos na 24/7 para makahirit, para tumaas ang rating ng It's Showtime, lalo na sa television. So, kumbaga, instead na, di pa rin Kasi, ang pa-live, sumasabay dun sa actual live na pinapakita sa television. So, kumbaga, dalawang platforms, di ba? Nakuha niyo po yung drift ko? Kumbaga, let's just say, nanonood ka sa Pilipinas, pwede rin, no? If you do not have any television set magagamit, you go to your cellphone, di ba? So, ganun din. Hindi rin mabibilang yung nanonood sa cellphone kasi wala naman talaga silang television. Let's erase that theory. Doesn't make sense. Pero kung titignan ninyo yung mga videos na pinalalabas, no, yung mga cut videos ng It's Showtime, sa dulo may linalagay sila na kung gusto daw natin maging super kapamilya. Lalo na dun sa mga tumututok sa YouTube. My thinking is that if you want to watch It's Showtime, lalo na kung lipas na yung actual live presentation nila,
or even perhaps in the future, baka hindi na nga ipalabas ang live show ng It's Showtime during the actual presentation itself sa free videos na pinapalabas nila sa YouTube. Baka kailangan maging member tayo o mag-join tayo aside from being a subscriber. In other words, yung ginagawa ko sa aking channel right now. Yung sa aking channel, inihimo ko kayo na manood ng mga iba kong videos at $1.99. Kasi naiba na yung ihip ng aking or content ng aking Alright, Chichay. ng aking channel. Okay. Ngayon, from subscribing sa kanilang I channel, arrived here sumama ka 2010. at maging super Kumbaga, kapamilya by joining. By during now, how much? I Obama don't know. years Hopefully, yun. $1.99 kaya sa akin. No? You know, kung siguro 1 million ang nanonood, naman ko kung 1 million nga, in a way, okay na yun, di ba? Kung $2, okay, totoo naman, may cut dyan ng YouTube. Pero, in a way, tulong na rin natin ito sa It's Showtime. Ang tanong is, affordable ba? And will it also provide other content na pinalalabas almost a day late perhaps ng mga shows ng ABS-CBN? Kagaya ng, mga linlang, yung Can't Buy Me Love, yung Batang Quiapo. Yun nga lang, nawawala na rin, pati yung Momshies, no? Magandang Buhay, nawala. Sana matuloy yun. Let's see how this will work out. Let's see kung ano ang magiging response ng mga kapamilya all around the world. Alright, so it seems bumalik na yung Showtime online. Alright? Binalik na and you can see here ang daming natutuwa. I hope i-retain nyo po uli ng 24 hours ang live so we can still watch it after our work. Yay, back to normal programming. We Filipinos abroad are the happiest. Yun ang sinabi rito. Let's see if it's really working. Ayan. Hindi ko na in-on, no? Ni-mute ko na lang yung pag-uusap nila. I was able to watch this last night, pero at least I think that was right good 3 days na nawala. So, thanks admin, sana tuloy-tuloy na ulit kahit gaya ng dati na 24 hours lang available ang video, okay na kami doon. Regalo nyo na lang sa aming mga OFW na ito. So, yung sentiment ng pasasalamat is really there. I'm happy. I'm really happy na ibalik. Well, I don't know if this is gonna be the same pa rin. Alright, so again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo and then sa mga taga-America, North America, just press the join button. Napakarami nating videos dyan on the Filipino-American experience, tungkol sa branding, tungkol sa mga travels, sa food, whatever, and of course, American politics. So, join and then hit the notification bell for this for this channel and give a like sa video na ito para sumabay naman tayo sa mga ibang channels in terms of algorithm sa YouTube. Also, check my website, kuyakoylist.com. Again, ito si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unang affiliate marketer na Filipino-American for online stores. At ang Kuya ng America, this is for the Kuya Koy List.